Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Dare to Us via MB o Manila Bulletin. The much delayed Ding Baxia case will now likely go full blast after a Quezon City Court judge turned down the motions filed by former Health Secretary and now Iloilo Representative Janet Garen and other co-accused to dismiss the multiple cases for reason of double jeopardy, among others, according to public prosecutors. Finally, justice for the Dingbaxia victims may now be attained. Wow! Magandang balita ito. Oh, it's crying time right now. Kung Congress mo man Jargarin, I can see that faraway look in her eyes. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Matagal na ito. Panahon pa ni Pinoy. Ngayon lang, nagkakaroon ng full-blown trial. Kasi, ang alam ko, may desisyon na parang binawi ata ng Department of Justice yung kaso. Basta, parang may nangyari, hindi ko na masyadong malala, na parang ligtas na si Garin. Only to find out ngayon, ito, meron na palang naisampa sa korte. At ngayon, yung motion to dismiss, kung inaprubahan ng korte, talagang ligtas na si Janet Garin. Ibinasura. Pag ibinasura ang motion to dismiss, I don't know kung mayroon pang provision na mag-motion for reconsideration. Sana maging matatag ang judge na ito na wag nang baguhin. Baka mamaya motion for reconsideration mababaliktad ulit. Itong mga ganitong desisyon ng korte, ibig sabihin buhay na buhay ang ating justice system. Kasi alam ko mayroong yung mga kaso na yun, parang winidraw ata ng Department of Justice, winidraw. Ito, lumalabas, mayroong korte pala na isampa na at ayaw ng judge na i-dismiss. Gusto niya tuloy ang kaso. Wow. So, tuwan-tuwa ngayon ang mga prosecutors. Kaya silang nag-announce. Kasi once na inindik ka ng mga prosecutors, sila na ngayon ang abogado ng mga tao. Kaya nga, People of the Philippines versus. Yun. Janet Garin at iba pang akusado na grabe naman yun. Ang daming nabiktimang mga bata. Yung vaccine pala na yun is, naintindihan ko parang for testing, for trial, clinical trial. Tapos, in-implement na buong bansa. Ayun, may mga nabiktima. Di kawawa naman. Yung kinabukasan ng mga bata, nawala. Masakit yun para sa mga parents. And ako, believe ako, I commend, I salute the Public Attorney's Office kay Attorney Acosta, Persida Acosta, for standing for the rights of these children and their families. So, hindi po natutulog ang hustisya. Tapos, ang gaba dili magsaba. Kasi, kung may ginawa kang kasalanan,
darating at darating ang panahon na sisingilin ka ng kasalanan na yan. Tama po yung nakasulat sa Biblia, whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng ganyan, alanganin. I don't know anong rason nila bakit in-implement nationwide na hindi pa sigurado yung vaccine na yun. Mayroon bang konsiderasyon? Tanong lang yun. So, salamat sa judge na ito. Marami pa talaga tayong mga huwes na hindi nadadala sa pressure ng mga powers that be na nagdidesisyon sila according to what the law says. Example na lang, Supreme Court natin. Ang ganda napakagandang balita yung desisyon ng Supreme Court kahapon nilabas na forthwith. Ay hindi ibig sabihin na kaagad-agad. Ibig sabihin, it takes reasonable time. Depende sa discretion ng mga senador. So, napahiya ngayon, maraming napahiya eh. Number one na napahiya, si SP Soto. Kung ano-anong pinagsasabi niya no na ganito, matagal na akong senador, impeachment ni CG Corona na ano na namin, simulan talaga kagad, o ano ngayon, One Ball University, One Ball University graduate. Bakit tahimik si SP Soto sa inilabas na desisyon? Bakit hindi na niya i-question? Kagaya ng grabing pag-question niya nung desisyon ng Korte Suprema na binasura ng tuluyan ang motion for reconsideration sa impeachment ni VP Sara. Grabe! Imposible na ang impeachment. Let's have a charter change. Baguhin ang konstitusyon. Dahil sumusobra na ang Korte Suprema. Ngayon, tahimik. Tama talaga ang diskarte ni SP Escudero noon. Mabuhay kayo, SP Escudero. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gid siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan na mo og yero. So mga dako na gid kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya So gisapaw-sapaw na untang yero. Apandi na gid ba kaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gid kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo karon. O karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan nang itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? kuan ra lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. naa So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang ga-eskwela. So dugay na gyud ang kuan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Mag-antos na gid mi. Wala naman gid mi gay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo. Nakaabot po ang hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag maglungag mo yan di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amoa. Salamat kayo. Kayo.